DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Martes tayo ngayon. Ikalabinapat na ng Enero 2025. Uy, 1 month na lang ha. Valentine's na. Sa ulo ng ating mga balita, nationwide rally for peace ng Iglesia ni Cristo naging matahimik, halos 2 milyong miyembro ang lumahok. Pero walang iniwang basura. Congressman Saldico nag-resign na bilang chairman ng House Committee on Appropriations dahil sa isyu ng kalusugan. Pilipinas naghanap ng panibagong diplomatic protest laban sa China. Pangalan ni Chavit Singson mananatili sa mga balota kahit nag-withdraw na ng kanyang kandidatura sa senatorial race. Dalawang patay matapos makuryente sa magkahiwalay na lugar sa Pangasinan. Sunog sumiklab naman sa residential area sa Bacoor City sa Cavite. 300 pamilya ang nawalan ng tahanan. Samantala, medyo malaki-laki yung bilang ho ng mga Pinoy na epektado sa sunog po sa Los Angeles. Nasa mga 150 na mga Pinoy po ang apektado ayon po sa ating consular office doon. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao, 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mabalita, nagpakita ng halos 2 milyong puwersa ang kapatiran ng Iglesia ni Cristo sa isinagawang peace rally sa iba't ibang panig ng bansa. Batay sa pagtayan ni Police Brigadier General Jean Pajardo, tumatayo yung spokesperson ng PNP, bagamat itinalaga na itong direktor ng PNP Region 3, more or less nasa 1.8 million nationwide ang kanilang na-monitor na crowd as of 12 noon kahapon. Bago alas 6 ng gabi, mapayapang tinapos naman ng Iglesia ni Cristo ang kanilang National Rally for Peace sa Quirino Grandstand at iba pang panig ng bansa. Sinabi ni Pajardo, naging mapayapa ang kabuuan ng prayer rally na isinagawa upang suportahan ang posisyon ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na tumututol sa ikinakasang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. At kapansin-pansin din na makalipas ang ilang oras, halos walang bakas na mga kalat o basura sa paligid ng Quirino Grandstand at iba pang mga dinaanan. Ito ay dahil kahit hindi patapos ang programa, nagsimula na maglinis ang mga nakatokang miyembro na may dalang walis tingting, pandakot at sariling garbage bag. Nagpakita rin ng disiplina mga miyembro ng iglesia na sa kabila ng dami ng mga sasakyan, hindi ito lumikha ng traffic dahil maayos na nakaparada sa gilid ng mga lansangan sa kahabaan ng Ross Boulevard at mga kalapit na lugar. Itinuturing na relatively peaceful ng pambansang pulisya ang naganap na peace rally ng Iglesia ni Cristo sa buong bansa. Ayon sa PNP concurrent spokesperson si Brigadier General Jean Pajardo, umabot ng 1.8 million nga katao ang dumagsa sa iba't ibang bahagi ng bansa para sa malawakang pagtitipon na ito ng Iglesia. Bukod kasi sa Quirino Grandstand, para sa Metro Manila, nagkasari ng peace rally sa sports complex sa Ilagan City, Provincial Capital ng Palawan, Sawangan Park sa Legazpi City, Freedom Grandstand sa Bacolod City, Ormoc City Plaza sa Leyte, South Road Properties Ground sa Cebu City, Pagadian City Proper sa Zamboanga del Sur, Plaza Divisoria sa Cagayan de Oro City, San Pedro Square sa Davao City, Butuan Sports Complex sa Agusan del Norte. Tawag na nito ang kabuang 7,000 pulis naman ang nagbantay sa naturang mga pagtitipon kung saan higit sa 5,000 rito ay naitalaga sa Metro Manila. Sa pinakahuling ulat ng PNP, walang naitalang untoward incident sa ikinasang mga rally. Relatively peaceful at wala po tayo na itatala na anumang insidente. May mga ongoing programs po sila. Nag-start po around 8 to 8:30 po, same with the other rally sites sa Luzon, Visayas, and Mindanao. And we don't expect any untoward incident. But of course, hindi tayo nagpupuntiyansa. Sa lungsod ng Maynila, mismo ang nagbibigay ho ng update sa crowd estimate na. At sa pangkalahatang sitwasyon ay si Mayor Hani Lacuna. Naninindigan naman si Iglesia ni Cristo spokesperson Edwil Sabala. Hindi politika, kundi usaping moral ang kanilang ipinanawagan sa isinagawang National Rally for Peace ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo.
Ayon kay Edwil, bagamat nauunawaan nila ang iisipin ng iba na politika ito, pinaka-concern nila ang pagkakaroon ng kapayapaan at pagkakaisa sa bansa. Naging bukas din na niyan po sa publiko ang ginawang pagtitipon at hindi sila partikular na nag-imbita ng mga tao o grupo para sumali sa aktibidad. Umaasa rin sila na ang buong kapatiran na sa pamamagitan ng pagtitipon mahihikayat ang mga public official na wakasan na ang bangayan. Pagtuunan na lamang ang mga programa at mga serbisyo na laan para sa taong bayan. Nasa 70,000 ang mga miyembro ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo na dumalo sa inorganisang National Rally for Peace sa Provincial Capital Park and Lagoon sa Bacolod City. Sa ulat ng Bacolod City Police, mula sa katimugang bahagi ng Negros Occidental ang mga nakiisa sa pagtitipon. Ilang kalsada ang pansamantalang naisara upang bigyan daan ang aktibidad at nag-deploy din ang mahigit 60 traffic enforcer para sa maayos na daloy ng trapiko. Wala namang naitalang untoward incident sa naturang aktibidad. Congratulations, Mayor Albi Benitez ng Bacolod. Lumahok naman ang mahigit na 320,000 miyembro ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo sa isinagawang National Rally for Peace ng grupo sa San Pedro Square. Ito po naman ay sa Davao City. Sa ulat ng Davao City Police Office, mula Davao Region, Socsargen at Bukidnon ang mga nakiisa sa rally. Pansamantalang isinara din ang ilang kalsada para bigyan daan ang aktibidad. Mahigit sa 1,000 pulis naman ang na-deploy upang mapanatili ang kapayapaan at kayusan sa ginanap na pagtitipon. Pinasalamatan ni Vice President Sara Duterte ang kapatiran ng Iglesia ni Cristo sa pagsasagawa ng Nationwide Rally para sa kapayapaan at kaunlaran ng bansa. Sa isang video message, binigyan din ng pangalawang Pangulo kung gaano na ipakita ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo ang tunay na pagkakaisa at pananampalataya para sa kabutihan ng mga Pilipino. Sinabi pa ng Vice Presidente na ipamalas din sa rally na ito, bagamat naharap ang Pilipinas sa iba't ibang mga suliranin, ay hindi tayo matitinag kapag nagkaisa. Isang mapagpalang araw sa aking mga mahal na kababayan. Taus-puso akong bumabati sa lahat nang lumahok sa malawakang Peace Rally ngayong araw. Ito ay isang makapangyarihang pagpapakita ng pagkakaisa at pananampalataya na ang tanging hangad lamang ay kapayapaan tungo sa kaunlaran ng ating bansa. Nagpapasalamat ako sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa inyong patuloy na pagsisikap na maghatid ng pagkakaunawaan at pagkakaisa sa ating mga kababayan. Samantala, sinuportahan naman ni Senator Bongo ang panawagan ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo para sa kapayapaan at pagkakaisa ng bansa. Panawagan ni Senator Go, magkaisa na tayo para makapagtrabaho ng maayos para sa bayan, makapagserbisyo sa kapwa natin Pilipino, lalo-lalo na sa mga mahihirap dahil maraming kababayan ang nangangailangan ng tulong. Pinasalamatan din ni Senator Go ang miyembro ng Iglesia ni Cristo sa pangunguna ni Executive Minister Eduardo Manalo sa malaking pagkakataon na maipakita ang kahalagahan ng kapayapaan at pagkakaisa sa bansa. Nagbigay pugay din si Senator Go sa mga miyembro ng Iglesia sa ipinarating niyang mahalagang mensahe sa pamamagitan ng rally. Isang papupugay sa ating mga kapatid mula sa Iglesia ni Cristo sa pangunguna ni Ka Eduardo Manalo sa napahalagang pagkakataon iahayag ang ating pagpapahalaga sa kapayapaan at pagkakaisa ng buong sambayanan. Salamat po sa Iglesia ni Cristo sa pamumuno nito Peace Rally na to. Ako'y kaisa ninyo dito dahil gusto ko talaga peace on earth, peace in our country at kapayapaan po sa lahat ng leaders. Hinihalal natin for 6 years sa mga leaders natin ay dapat po manilbihan sila ng 6 na taon. Yan po ang sinupang tungkulin nila at unahin po ang pagsiservisyo. Gitma ng Senador, hindi lamang pagkakaisa sa isyong politikal ang hangarin niya, kundi pati na rin ang mapayapang pamumuhay ng mga Pilipino. Actually, ang pagpupulong na yun is for peace and unity. So, kayo na pong umintindi dito. Hangad natin ng hindi lang pagkakaisa sa kabila ng anumang isyong politikal. Hangatin natin ang mapayapang pamumuhay kung saan po inaalagaan ng gobyerno ang kalusugan ng mga Pilipino, kung saan po may sapat na pagkain sa pagkainan at walang natutulog sa gabi na walang laman ng tiyan. At kung saan po may sapat na trabahong mapapasukan, kung saan makapag-aral po ang ating mga kabataan tungo sa mas magandang kinabukasan, kung saan nakakauwi tayo sa ating pamilya ng ligtas at walang banta mula sa mga adik at kriminal.
Mayababa kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Maganda umaga, Pilipinas! Tila isang political force na rin ang pinakita ng Iglesia ni Cristo sa isinagawang National Rally for Peace. Ayon sa political analyst na si Professor Froilan Calilong, bagamat hindi isang kilos protesta ang ginawa ng Iglesia, inaasahan pa rin maapektuhan ito ang desisyon ng pamahalaan sa isang usaping politikal. Natatanda ang kinasang rally bilang pagsuporta sa desisyon na wag nang ituloy ang impeachment complaint laban kay BP Sara. Yan din na ilatag din daw ng peace rally ang political stance ng Iglesia ni Cristo. Partikular na para kay Vice President Sara kasabay ng pagpapamalas ng lakas nila ng impluensya sa mga miyembro nito. They are there to actually throw in their support to a political figure, none other than the Vice President. So, kumbaga parang they have already taken a clear stance, no, doon sa issue. So, syempre, it's a kind of political interference because the impeachment complaint is a political issue. It's a kind of political interference para sa akin kasi nga, they are there to actually create, sabihin na natin, involvement or entanglement doon sa otherwise procedural context ng isang impeachment. Pinagsabihan naman ni Senator Amy Marcos sa mga politikong tigilan na ang awayan, unahin na muna ang mga Pilipino. Bagong campaign ad ng atin ng Pangulong Bongbong Marcos, idinin nito na dapat iprioridad ng mga nasa gobyerno ang pagkain, trabaho, kalusugan at kaligtasan ng publiko sa halip na panay-bangayan. Itigil ang away. Unahin ang pagkain. Unahin ang trabaho. Unahin ang Pilipino. Una nang sinabi ni Senator Amy na nagresulta ng kalituhan at pagkakahati-hati sa na direktang nakakaapekto sa kapakanan ng bawat Pilipino ang patuloy na alitan at hidwaan sa politika. Nananawagan siya sa mga politiko na huwag kalimutan ang tunay na layunin ng paglilingkod ay ang pagsisilbi sa taong bayan at hindi pansariling interes lamang o pagmamataas. Binigyan din pa ni Senator Marcos na pinababaga lamang ng away politika ang pag-usad ng mahalagang programa para sa kapakanan ng sambayanan at nagiging sagabal ito sa progreso ng bansa. Marami anyang pamilyang nagugutom, maraming kabataan ang nangangailangan ng dekalidad na edukasyon at napakarami umaasa sa mga opisyal ng gobyerno na magbibigay ng maayos na trabaho at serbisyong pangkalusugan. Samantala, malamig ang ilang mambabata sa mga usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Manila 6th District Representative Benny Abante, may ilang mga kongresistang ayaw pag-usapan ng impeachment complaints dahil sa nalalapit ng halalan. Sinabi pa ni Congressman Abante, naniniwala ang iba sa kanila na dapat muna itong ipagpaliban, ihain na lang muli kung kinakailangan pagkatapos ng 2025 midterm elections. Sa kasalukuyan, naharap si BP Sara sa 3 impeachment complaints habang inihayag naman ng House Secretary General na si Reginald Velasco kung simpleng may ika-4 pang reklamo na ihahain laban sa pangalawang Pangulo. Samantala, tiniyak naman ni Abante na patuloy pa rin ang investigasyon sa di umano'y mga irregularidad sa mga programang nasa ilalim noon ng nakalipas na administrasyong Duterte. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Oy mga mami, sa Laundry Day today ha, kunot no ka ba kapag ngakapit, malupit at madikit ang mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, matanggal na matitindi mancha based on test sa chocolate, mud and sebum ng cotton. Gawa po ito ng ACS. 17 na makalipas ang alas 4 na umaga. Mga hotspots naman na bayan at syudad sa Leyte at Samar. Tinukoy na nag-Comelec. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Maupay nga agad, Jimmy. Ipinalabas na ng Commission on Election and Star Visayas ang mga bayan sa Leyte at Samar na hotspot ngayong papalapit na eleksyon. Ito ang sinabi ni Comelec Assistant Regional Election Director Atty. Maria Corazon Montaliana. Nasa red category ang Santa Margarita Samar dahil may presensya ng New People's Army, Private Armed Group at political rivalry. Nasa orange category naman ang bayan ng Leyte sa Leyte, Calaubian, San Isidro, Tabango at Bible City sa lalawigan ng Leyte. Sa Northern Samar, nasa orange category naman ang Katubig, Gamay, Lapinig, Las Navas, Mapanas, Palapag, Pambuhan at Silvino Lobos.
Yellow category naman ang bayan ng Palampon, Villaba, Hilongos, Alvera, Tabon-Tabon sa Leyte. Sa Samar, Basaya, Paranas, Pinabacdao, Calbayog City, Gandara at Batuginaw. Sa Northern Samar, Lope de Viga at Rosario ayon kay Director Montaliana. Wala dito sa DYV Action Radio Tacloban, ito si Arstratito Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy. Number 1 most wanted person naman sa municipal level ng Bataan na aresto sa kasong rape sa San Mateo, Rizal. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Matagupay na naaresto kahapon Enero at 13, 2025 ang isang top 1 most wanted person sa municipal level ng Bataan. Natuntun ang suspect sa kanyang pinagtataguan sa barangay Ampidwan, San Mateo, Rizal. Ang pag-aresto sa suspect ay isinagawa sa bisa ng warto pares na inilabas ng korte matapos makakuha ng eksaktong impormasyon ang Balanga City PNP hinggil sa lokasyon ng suspect. Kasalukuyan ng nasa likod ng Reyes Tabakal ang akusado sa detention facility ng Balanga City PNP. Ayon sa korte, walang inirekomendang piyasa para sa pansamantalang kalayaan nito. Samantala, lubos ang pasasalamat ng pamilya ng biktima sa Balanga City PNP sa matagumpay na pagkakaaresto ng suspect dahil mabibigyan na rin ng hustisya ang sinapit ng kaawa-awang biktima. Pinuri rin ni Police Director Colonel Palmer Tria ang kanyang mga tauhan sa ipinamalas na tiyaga at dedikasyon upang maaresto lamang ang akusado. Danny Kubilang, RH37 DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Danny. May abaabak kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po sa Pampanga. Ay magandang umaga sa mga suki natin dyan po sa Los Angeles, California. At siyempre sa mga taga Las Vegas, ha? Magandang umaga po sa inyo. Evan lang, kumusta ka na, ha? Samantala, kung kayo po yung mga may importanteng lakad, huwag kalimutan magmaot po ng proteksyon laban po sa pamilya, ha? Laban po sa mikrobyo. Ano ba? Gulo-gulo mo. Ha? Anong laban sa pamilya? Magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. Yan. No. Proteksyon na ng pamilya laban sa mikrobyo. Dalawa po ang formulation ng family alcohol na pwede natin pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga households. Ha? Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung mga kamay dahil meron po tayong moisturizer. Yung po namang mabangong family wrapping compound improved alcoholone. Yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng lahat ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang DZRH, subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ayun, dito mama din. Ayan, ha? 21 na makalipas ang alas 4 na umaga, meron na ho kasing nanalo. May winner na nung 17,000. Oo, nadali ho ng isang taga Camarines Sur. Diyos marhay nga aga. Magandang umaga, Pilipinas! Relax lang. A-announce natin mamaya. Seryosong ikinukonsidera ni Vice President Sara Duterte ang pagkandidato sa 2028 presidential elections. Yan naman ang pinahayag ng pangalawang Pangulo sa kanyang meet and greet activity kasama ang mga overseas Filipino workers sa kanyang private Japan trip. Ayon kay BP Sara, malakas ang kanyang paniniwala na magiging mahusay siyang pinuno ng ating bansa. Pag-amin niya, mahirap na ipaintindi sa ating mga kababayan at mahirap ang mahakbang na kailangan gawin sa pag-unlad. Pero kung magkakaisa lamang niya ang mga tao, tiyak na alam na kung saan mapupunta ang Pilipinas. Ganyan, hindi naman nilinaw ni BP Sara kung anong posisyon na kanyang tatakbuhan sa 2028 elections. Samantala, bala kumano ng dating Presidential Legal Counsel na si Salvador Panelo na patakbuhin namang senador o patakbuhin naman si Senador Robin Padilla bilang Pangulo sa 2028 sakaling hindi tumakbo si BP Inday. God bless the Philippines. Hindi na maalis sa balota ang pangalan ng dating Ilocos Sur Governor na si Luis Chavez Singson bagamat umatras na ito sa kanyang kandidatura. Ayon kay Comelec Chair Attorney George Garcia, naumpisa na kasi ang pag-imprenta ng balota para sa midterm elections kaya hindi na mabubura pa ang pangalan dito. Sakali man, ituturing na lamang na stray votes ang lahat ng botong matatanggap ni Singson sa darating na botohan.
kung sakasakali po ay at yan ay magiging totoo, hindi na po namin matatanggal yung pangalan niya doon sa balota. At kung talagang magkakatuduyan yung withdrawal at nandun yung pangalan sa balota, istray na lang po ang lahat ng boto po kung sakali makakakuha siya ng boto. Samantala, bunsod nito, ipinaalala din ni Chairman Garcia na ang sino mang nagnanais na mag-withdraw sa pagtakbo ngayong eleksyon, dapat ay personal na pumunta sa tanggapan ng COMELEC upang formal na maiatras ang kanilang kandidatura. Matatandang inanunsyo ni Singson ang kanyang withdrawal dahil sa paglala ng kondisyon ng kanyang kalusugan. Nagbitiw na bilang chairman ng House Committee on Appropriations, Jacob Bicol Party List Representative Saldi Co. Sa inilabas nitong statement, pinasalamatan ni Co ang majority ng Kongreso sa pagtanggap sa kanyang desisyon na magbitiw bilang chair ng Appropriations Panel dahil sa kailangan niyang pagtuunan ng pansin ang kanyang kalusugan. Ayon kay Congressman Co, masakit sa kanyang puso na mag-resign, ngunit kailangan pagtuunan niya ng oras ang kanyang pagpapagamot para maging maayos ang kanyang kalusugan. Sinabi ng kongresista, hindi biro ang gawain sa Appropriations Committee dahil mataas ang demand dito o mataas na trabaho ang kinakailangan dito. Ayon kay Co, lubos siyang nagpapasalamat sa tiwalang ibinigay sa kanya, lalo na sa paghanda ng pondo ng gobyerno sa nakalipas na 3 taon. Mula 2023 hanggang 2025 na nakaangkla sa 8-point agenda ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ibinida rin ito ang highlights ng kanyang serbisyo tulad ng pagkakaroon ng pondo sa legacy initiatives ng gobyerno tulad ng kalusugan, pabahay, food security, partikular na ang legacy hospitals at ang contract farming. Thank you for this extraordinary privilege to serve, ayon po sa statement ni Congressman Go Oco. Pampasaherong jeep bumaliktad naman sa Sablan, Benguet. 21 pasahero ang sinugod sa paggamutan. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41. Romy, naimbagnabigat. Naisugod sa pagamutan ng 21 pasahero kasama ang driver ng pampasaherong jeep na bumaliktad sa upper Banangan, St. George, Sablan, Benguet pasado na 6 kagabi. Galing ang naturang jeep sa Baguio City at patungo sana sa Palali, Sablan ang mangyaring aksidente. Ayon sa isang residente, nawalan umano ng preno ang pampasaherong jeep na dahilan ng pagbaliktad nito. Karamihan sa mga pasahero ay estudyante na pawang naisugod sa pinakamalapit na pagamutan. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Jose Aguina. Lumagda naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR and din ang San Miguel Infrastructure ng 25-year lease agreement para sa 15-hectare na yung Filipino property ng PAGCOR sa Pasay City. Kasama sa konsiderasyon ang pagpapatayo ng bagong corporate office building ng PAGCOR sa 2 hektaryang bahagi ng Nayong Pilipino. Ayon sa PAGCOR, ang 13-hectare property ay gagamitin sa development ng infrastructure at mga facilities ng rehabilitation program para sa Ninoy Aquino International Airport na nasa pangangasiwa ngayon ng San Miguel sa pamamagitan ng New NAIA Infra Corporation. Agad ibinigay ng negosyanteng si Don Ramon Ang na nagdiriwang ng birthday niya ngayon ang 100 million pesos sa PAGCOR bilang advance rental at security deposit. Ayon kay PAGCOR Chair Al Tenco, ang itatayong office building ng PAGCOR ay nagkakahalaga ng 2.45 billion pesos. Pero kahit piso po, hindi daw lang maglalabas ang gobyerno dahil sa ang gastusin ay aakuin ng San Miguel Corporation. Happy birthday kay Big Boss Don Ramon Ang. Pagbati mula sa Batang San Miguel, sina retired Police Major General Charles Calima, Police Brigadier General James Virillantes at Police Brigadier General Romy Berra. Apostolic Nuncio ng Pilipinas sa si Most Reverend Charles John Brown darating bukas sa Northern Samar para dumalo sa installation na bagong obispo naman ng Katarman. Yan ang ibabalita sa atin ni RH34 Jane Galit Pantayan. Jane, good morning. 800 naman ang mga bisita mula sa iba't ibang lugar ng Pilipinas ang inaasahan na dadalo sa installation at canonical procession ni Most Reverend Noli Bucco bilang ikatlong obispo ng Diocese ng Katarman na gaganapin sa January 15. 16 dito ay mga obispo, mahigit 100 ang pari, 24 ang mga religious leaders, 74 naman ang mga lay ministers mula sa labas ng Northern Samar, 100 ang mga opisyalis ng gobyerno mula sa 24 municipalities ng lalawigan, 35 naman
naman officials mula sa provincial government ng Northern Samar, fraternities at sectoral representatives. Darating si Apostolic Nuncio to the Philippines Most Reverend Charles John Brown na siyang magbibigay ng homily. Samantala, si Most Reverend John Duo, ang Archbishop ng Palo, ang manguna sa instalasyon ni Bishop Buko. Ngayong araw, isasara na ang Katarman Cathedral sa DCC o Diocesan Catholic Center at Katarman Police Station. Magbibigay ang Diocese ng Katarman ng Carapas para sa mga bisita na siyang papayagan lamang pumasok sa mga isinara na daan dito sa kabayan ng Katarman. Kasalo na ang paghahanda kung saan siniguro naman ng otoridad ang kaligtasan ng mga bisita at ng nasabing aktibidad. Mula sa Aksyon Radyo Katarman sa lalawigan ng Northern Samar, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! 28 na makalipas ang alas 4, Sino itong taga-Kamsur na nakadali ng 17,000 antabayanan? Dating aktor at Caloocan Mayor Rey Malonzo, gustong makagawa uli ng pelikula sa hinaharap. Gusto ng comeback? Ayaw ng mga malapitan yan. Detalye na balita mula kay Morley Alinio. Morley, good morning! Gising ng showbiz sa rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Nagkaroon ako ng chance na makausap ang dating aktor at dating mayor ng Caloocan City na si Rey Malonzo. Ayon kay Rey Malonzo, nangangarap daw siyang muling makagawa ng pelikula sa mga susunod na panahon. Pero mas bigyan daw niya ng prioridad sa kanyang buhay ngayon ang tinatakbo niya bilang congressman ng 1st District ng Caloocan City. Sinabi pa rin nitong si Rey Malonzo na kung gagawa daw siya ng pelikula ay action pa rin dahil iyon ang kanyang first love. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bubu! Maraming salamat, Morley. May nga sa mga kuturanta na sa Negros, kag sa Iloilo, ha? Along kamadra. Magandang umaga din po sa mga suki natin dyan sa Kidapawan City. Sa mga tagamlang, ha? Magandang umaga po kay Governor Lala Mendoza. Amping Gob. Ito na. Masyado naman kasi kayong mga excited. Ito na. Mahiwagang tunog. Sino itong taga-Kabariwan o Campo Camarines Sur na nakadali ng 17,000 pesos? Ayan, sa ating mahiwagang tunog. Oy, mga misis, ayong araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho? Abay dalyan sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw to may pawis. Gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang seal sa paglaban sa germs versus another brand, may shea butter. Pampalabot ang kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Magandang umaga, Pilipinas! Sabi ni Tunog Master Mabel Aribe, nung ipinadala ho yung 17,000 sa kanya via GCash, akala scammer kami. Mantakin mo, nagpadala ng 17,000 sa kanya. Congratulations! Congratulations sa winner po natin ng mahiwagang tunog. Habang siya po ay nagsha-shower ngayon gamit ang Shield Bath Soap, si Maria Cristi Senya Albaro ng Kabariwan o Campo Camarines Sur. Nadali niya po ang 17,000 pesos. Magandang umaga, Pilipinas! Ano daw ang sagot? Ang tamang sagot, mamaya. Hindi. Actually, ang tamang sagot doon, paperclip. Oh, paperclip na, ano nga ba yun, Mabel? Sandali, hanapin ko yung record. Ayun. Ang tamang sagot lang po ay paperclip na hinuhulog sa acrylic fiber glass box. Yung lalagyan nito. Oo. Pero gusto yung kasi sinabmit namin nasagot kaya yun ang kailangang ipasagot. Hinuhulog sa acrylic fiberglass box, yung paperclip. Di ba daming paperclip? Wala pang bago? Wala pang bago. Sige, bukas na lang. Magandang umaga, Pilipinas! 32 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Ay, magandang umaga po sa mga suki natin gustong sumagot din sana sa mahiwagang tunog abroad. Kaya lang naman, balato nyo na lang dito sa Pilipinas.
Actually, si Maria Christie ay sumagot ho sa pamamagitan ng online. Ayan, online listener natin. Baka kayo pauwi ng Pilipinas, parang yung Midnight Singers, papalapit na ho ang pagtungo sa Pilipinas para sa kanilang roadshow. Boss Manny at Tita Cora de la Peña. At saka si June and Tita Lloyd sa Yambao, Sir Art, at saka si Ma'am Linda. Kumusta na ho kayo, ha? Ingat po kayo dyan, ha? At sa lahat ng ating mga kababayan na nandyan po sa Estados Unidos, sa New York. Nakatutok pa pala sa atin sa Spain, ha? Buenos dias! Paquito Diaz. Magandang umaga po. At saka syempre sa mga suki natin dyan sa New York, magandang umaga, ha? Sama yung Pilipinong nandyan po sa Hong Kong, ha? Ohayo gozaimasu sa mga Pilipinong nandyan sa Japan. Ganda na punta ng Japan ngayon, ano? Lamig pa hanggang February. Ito daw kayo ng Sapporo, nandun yung ice sculpture in February. Pag pauwi na kayo ng Pilipinas, huwag na kayong magpasalubong ng imported na tsokolate. Tangerine chocolate, 100% gawang lokal. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. At ngayon, ang ating pong mga magsasaka, nagpuproduce na ng sarili nilang dekalidad na kakao beans para ma-process upang maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate. Pwede ho ninyong check sa tangerinechocolate.ph. At ang mga raw materials na ginamit niyan ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Ang tangerine chocolate po, bagamat ito'y gawang lokal, taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DOST at ang Department of Trade and Industry. Kaya sa mga tangkilik po natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Available sa 0919-095-5935. Magandang umaga, Pilipinas! Isang magsasaka nagwala sa kanilang barangay, nahulihan ng baril sa San Carlos City, Pangasinan. Detalye na balita mula kay Freddy Fajardo, Aris 38, Masantosya, Kabasani, Cheque Amin sa ating mga kababayan sa Pangasinan. Freddy. Kulungan ng bagsak ng 38 anyos na magsasaka na kinilalang si Elmer Palomar, walang asawa at residente ng Sitio Riverside, Barangay Agdao, San Carlos City, Pangasinan matapos itong mahulihan ng baril. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Eliasar Idolmo, nagresponde ang kanyang mga tauhan sa Barangay Agdao bandang alas 8:40 ng gabi dahil sa reported na may nagwawala umanang lalaki na armado ng baril at nadatngan pa ng mga pulis na hawak ng suspek ang isang caliber 38 na walang serial number at wala rin bala na ipinananakot sa kanilang mga kabarangay dala ng kalasingan nito. Agad inaresto ang suspek at kinumpiska ang hawak nitong baril na ngayon nasa kustodiya ito ng San Carlos City Police at naharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act in relation to Omnibus Election Code of the Philippines. Ito si Freddy Fajardo, Aris 38, nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Samantala, umabot na sa 31 ang bilang ng mga nahuling lumabag sa umiiral na election gun ban kaugnay ng nalalapit na midterm elections sa taong kasalukuyan. Ayon sa PRO 3 Regional Director at Concurrent Spokesperson ng PNP, si Police Brigadier General Jean Fajardo, matapos ang pangalawang araw ng pagsisimula ng election period, nadagdagan pa ang mga naaresto dahil sa gun ban. Nahuli sila sa iba't ibang checkpoint at police operations. Kabilang dito ang 26 na sibilyan, 3 security guard, isang appointed government official at isang membro ng militar. Nasa 80 mga baril naman ang nakumpiska ng mga otoridad, pinakamarami sa mga lumabag. At nakumpiska ang armas ay mula sa Region 3. Sinusundan ng Region 2 at Region 6. Karamihan sa mga nakumpiskang baril ay mga small firearms, light weapons, replica at explosives at mga ammunition, habang meron namang baril na idiniposito lamang for safekeeping. Isinusulong naman o isusulong ng Comadrona Party List ang pagtatatag ng Rapid Response Team na magbibigay ng nutritional aid sa panahon ng kalamidad at iba pang krisis.
Ang kadating Assistant Secretary Cecil Santos ang Chair Emeritus ng Philippine League of Private and Government Midwives at nominee ng Comadrona Party List, ito ang isa sa nakikita nilang solusyon upang malabanan ang malnutrisyon lalong-lalo na sa mga vulnerableng komunidad. Binigyan din ni Asek Santos na komprehensibong reforma sa kalusugan ang dapat na magtuon sa prevention, treatment at long-term solution dahil ito'y kinakailangan para matugunan ang nabanggit na problema. Binanggit niya ang datos ng Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute na 71.6% ng normal na mga batang edad 5 noong 2019, 6% ang naging bansot noong 2022 dahil naman sa food insecurity. Sinabi ng kinatawan ng Comadrona Party List na bukod sa Emergency Nutrition Response Teams, isiguraduhin din nila na may masusustansyang pagkaing relief packs gaya ng 45 cereal, gatas at protein-rich na pagkain. Itinutulak din ng Comadrona Party List ang school-based nutrition education, pagsasagawa ng regular na deworming campaign sa mga paaralan at higit sa lahat itaas ang budget sa nutrition program sa ilalim ng Department of Health at Department of Social Welfare and Development. 39 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Sa iba pang mga balita, 76 na leader naman ng indigenous people mula sa Misamis Oriental, formal nang iniatrasa ang kanilang suporta sa New People's Army. Kitang ho ninyo, ang dami nag-aatrasan, ano ha? Sana sumunod pa ibang nasa bundok ka. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makuta, Karis 19. Assalamualaikum, Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Nagtipon ang 76 leaders ng indigenous people ng Higaonon Tribe sa Sitio Lantad, Barangay Kibanban, Balingasag, Misamis Oriental at formal nang dinedeklara bilang persona non grata ang CPP-NPA sa kanilang mga lugar. Ang mga leaders na ito na indigenous people na nirepresenta ang iba't ibang areas tulad ng Barangay Bantaawan sa Hinguog City, Sitio Lantad ng Barangay Kibanban, Barangay Bolahan at Barangay Samay ng Balingasag, Misamis Oriental ay formal na umanong inaatras ang kanilang suporta sa Communist Party of the Philippines New People's Army. Sa nasabing pagtitipon is nagawa ng tribo ang isang banal na ritual na pinapangunahan ng mga IP leaders. Ito'y bilang tanda umano ng kanilang nagkakaisang layunin laban sa NPA. Ang Balatukan Mountain Complex na dating NPA stronghold, partikular ang Sitio Anao ng Barangay Bantaawan at ang Sitio Lantad ng Barangay Kibanban ay isa umano sa mga lugar na sentro ng mga nagdaang bakbakan. Ayon sa 4th Infantry Division Information Office, ang inisyatibong ito ay bunga umano ng mga pagsisikap ng 58 IB led by Lieutenant Colonel Yoncito Grisola at sa pakipagtulungan ng provincial government ng Misamis Oriental led by Governor Peter Unabia. Ibibigay umano ng gobernador ang buong suporta sa layuning ito ng IP community at ng AFP para sa pagpapatuloy ng kapayapaan at kaunlaran sa probinsya ng wala ng destructive influence mula sa CPP-NPA. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, John. Ay magandang umaga din po sa mga taga Dallas, Texas. Binigyan din naman ng Senator El Aspirant at si Attorney Jimmy Bondoc na pinagbabayaran ang tinatamasa nating kalayaan. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte niya ang nagbayad nito sa loob ng 6 na taong panunungkulan niya at patuloy na ipinaglalaban maski wala na ito sa pwesto. Binigyan din ni Attorney Bondoc na ang kalayaan ay isang biyayang pinagbabayaran ng sakripisyo, tapang at dugo. Haligi ito ng ating demokrasya. Naniniwala ang abogado na hindi lamang patungkol ang kalayaan sa isang malaya mula sa pananakop o pangapi, kundi ang pagkakaroon ng karapatang mabuhay ng may dignidad, magkaroon ng pantay na oportunidad at makamtan ng hustisya at kaunlaran para sa lahat. Sa awiting inalay ni Attorney Bondoc sa dating presidente, tinumbok nito na hindi libre ang kalayaan at malayo pa sa malaya ang buhay ng sambayanang Pilipino. Awitin na ito para sa Pangulo tungkol sa kalayaan na hanggang ngayon ay ipinaglalaban niya para sa ating lahat. Ang kalayaan hindi libre. May nagbabayad at ang nagbayad for the last 6 years ay ang nag-iisang Rodrigo Roa Duterte. Tingnan mong tunay ang buhay ng masa, malayo sa malaya. Nararapat, lumaban,
Digong. Nangako itong sama-samang ibabalik ang liwanag ng bansa gaya nung ito'y nanunungkulan pa. Attorney Bondok ay tumatakbo sa ilalim ng Partido Demokratikong Pilipino ni Mayor Digong. Nilinaw naman ng Commission on Elections na hindi pa itinuturing na political offense o early campaigning ang mga nagkalat na billboard ng mga kandidato sa iba't ibang lansangan sa loob at labas ng Metro Manila. Sa ilalim kasi ng batas, hindi pa maikokonsiderang opisyal na kandidato ang mga ito hanggat hindi nagsisimula ang unang araw ng campaign period, kaya't hindi pwedeng bawalan ng COMELEC. Ibig sabihin, pwede pa ang mga billboard at walang nalalamag ang mga naglalagay nito basta't nasa pribadong pag-aari o lokasyon. Utang na loob, huwag nyo namang ilagay sa puno. Paliwanag naman ni COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laujanco, oras namang umarangkada ng campaign period, kabilang sa mga polisiya sa paglalagay ng billboard ay 1 kilometro dapat ang pagitan para sa mga tumatakbo sa national position, 500 metro naman para sa mga local candidates. Hindi yun nagpapatong-patong sila. Sa ilalim din ng patakaran, 2 buwan lamang pinapayagan ang pananatili ng mga billboards para sa national candidate at 1 buwan naman sa mga kumakandidato sa lokal na posisyon. Sa February 11, magsisimula ang campaign period para sa national candidate, March 28 naman para sa lokal na posisyon. 2 buwan lang pala dapat ang billboards. Bakit yung ibang kandidato? Tapos ng eleksyon, andun pa rin yung mga billboards. Nag-iintay sa susunod na eleksyon, ha? Magandang umaga, Pilipinas! 6 sa bawat 10 Pinoy suportado ang investigasyon ng House Quad Committee sa War on Drugs, Pogo at EJK ng Duterte Administration. Detalye na balita mula kay Boy Gonzales, Hari 29. Boy, good morning. Kung pagbabatayan ng resulta ng pinakauling survey ng Porcesia, lumalabas na suportado ng 6 sa bawat 10 Pilipino ang Quad Committee ng Kamara sa isinasagawang investigasyon kaugnay ng kalakalan ng droga, illegal pogo at extrajudicial killings noong panahon ni former President Rodrigo Duterte. Ayon sa resulta ng survey na isinagawa ng Porcesia mula November 26 hanggang December 3, 2024, 61% ang pabor sa investigasyon ng Quadcom. Pinakamataas na mga respondent ay nagmula sa National Capital Region na nasa 73% at Balance Luzon na 66%. Nasa 6% lamang ng mga respondent ang nagsabing hindi sila pabor sa ginagawang investigasyon. Ang Quadcom ay kinabibilangan ni Surigao del Norte 2nd District Representative Robert S. Barbers bilang lead chairman, Dan Fernandez ng Laguna, Joseph Stephen Paduano ng Abang Lingkod Party List at Bienvenido Abante ng ika-6 na distrito ng Maynila bilang mga co-chairman at Romeo Acop ng ika-2 distrito ng Antipolo bilang senior advisor. Iginiit ng mga kongresista na ito ay nagpapakita ng kumpiyansa umano ng publiko sa kanilang tungkulin sa Quadcom upang maungkat ang iba't ibang illegal na aktibidad na iniugnay sa administrasyong Duterte at upang mapanagot ang mga ito sakaling mapatunayang guilty sa mga aligasyon. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy. 4:46 ang oras sa buong kapuluan. Oras na para tayo po'y mag-ultabayo. Pero sabi nga po ng dalubhasa, 1 oras bago matulog, 2 kapsula para mas efficient. Ano nga ba po ang ultabayo? Ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po'y dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po ito kwentong kutsero o kaya ay mga testimonial. Clinical trial. Ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya't napaka-potent po nito na pagpasok sa ating katawan, ito po ay talagang naitataboy ang mga toxins na na-accumulate ng ating katawan dahil pinagaganap po ng postbiotic ang PDC. Yun po yung tinatawag ng mga dalubhasa na plasmacytoid dendritic cell, commander ng ating immune system. Kaya habang tayo nagpapahinga, habang natutulog, gumagana po naman yung PDC, itinatabo yung mga toxins. Kaya napapanumbalik nito ang sigla ng ating immunity. Na-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, magandang ating pahinga, nagkakaroon tayo ng magandang disposisyon sa kinabukasan. Yung bang kahit kulang ka ng oras ng tulog, pagising mo, pagharap mo na sa langit, uy, ang cute mo ngayon. Parang ganun, di ba? Malu, bakit ganyan ang dating mo, ha? Kasi nakapag-ultabayo ka.
Kung may mga concerns pa ho kayo, mag-text ho kayo o tumawag sa 0917-110-6580. Any question under the sun po pwede pong masagot ng ating pong mga medical experts. Ano ha? Ang Ultamayo po ay available sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Rehistrado ito sa Food and Drug Administration, halal certified. Pero huwag natin kalimutan, ang Ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Samantala, kasama na natin si Dr. Teresito Bacolcol, Director po ng PBOX. Doc, magandang umaga po. Yes, sir. Good morning po sa inyo and Happy New Year. Kumusta na ho si Canlaon? Nagpakita ang gilas na naman kahapon na. Yes, si Canlaon Volcano ay nasa alert level 3 pa rin. And kahapon, meron tayong naitalang 15 volcanic earthquakes. Meaning 12 a.m. yesterday, January 13 to 12 a.m. kanina, 15 volcanic earthquakes yung naitala natin. And kahapon din, nakapagtala tayo ng 3,741 tons of sulfur dioxide. Tapos, meron din tayong dalawang emission events. Ang pinakamataas ay 200 meters. Hindi siya kasing... Again, hindi siya kasing lakas nung December 9. Hindi. 200 meters lamang yung pag-abo niya. Every now and then, nag-aabo ito. Nag-emit ng ash, and ang pinakamataas lately is yung nasa 200 meters. Teka muna, Direktor, kung lagi na lang ganito ang pinapakita niya, baka lalong matagalan yung ating mga kababayan sa evacuation center? Yes po, actually, tatlo po yung scenarios na nakikita po natin. Yung una, yung mabagal na pag-akit ng magma na nagdudulot ng lava flow, una sa bunganga ng bulkan. Hindi ito ganong eksplosibo, but this may take some time para itong nangyari sa Mayon Volcano na nagkaroon ng effusive eruption. And it took several months, 6 months actually, yung sa Mayon Volcano bago humupa. Yung unang scenario natin. Oo. Yung pangalawa naman, itong mabilis at pag-akyat ng magma, o di kaya nabarahan yung conduit, and this would result to malakas na pagsabog. And ito medyo sandali lang, but delikado ito kasi pwede ito magdulot ng pyroclastic density current and heavy ashfall at iba pang delikadong hazard. So itong second scenario, mabilis lamang ito, but quite dangerous. And yung pangatlong scenario, tumitigil o bumagal ang paggalaw ng mga pansamantala at nababawasan ang activity ng vulkan. So if this happens, pwede po nating i-lower yung alert level from alert level 3 to alert level 2. How much time ang kailangan natin para dun sa third scenario? Again, titingnan natin kapag biglang magkaroon ng downtrend ng mga parameters. Right now kasi tumataas, bumababa yung mga parameters natin, so hindi natin masasabi kung kailan kasi hindi po consistent. Erratic pa rin siya hanggang ngayon, ano ha? Tama po kayo. Problema naman, hindi naman natin mapakausapan si Canlaon. Canlaon, bigay ka na, okay, tumahimik ka na. Wala akong ganun eh, di ba? Kaya tayo, wala tayong magagawa kundi magbantay, di ba? Mag-intay na lang. Tama po, wala po tayong handle sa kanyang schedule. It's the volcano that determines its activity. Gano'ng karami ho nagtauhan ho ng PBOX ang nakamonitor doon? Meron kaming 3. Dami. Yes, and then, pero of course, dito sa main office, kasi nakikita din naman natin yung data nakuha natin. Meron tayong 24/7. Pero yung tatlo ninyo na nakabantay sa sa Canlaon, 8-hour shift sila. That's right. Wow. So ibig sabihin at any given time isa lang yun nandun. Isa yung nagmamanman. Ayos. Kaya ako na itanong, ilan ang kailangan natin, ideally, to monitor an active volcano na katulad ho niyan, Direktor? Dapat meron at least 6 na... 6 man lang?
At least meron man lang sasabihin, uy, pumuputok, kailangan alert. O, magpatunog tayo. Walang ganun, di ba? Ay, sus, may ginoo. Yung tatlong yun, regular naman sila o ano pa rin, job order? May, yung tatlo, permanent yun, may kasama din po silang isang job order. Ayun, kita ho ninyo. Yan ang sinasabi ko ho, sinusubo ho natin sa hazard yung mga tao, pagkatapos alaho naman silang katiyakan sa kanilang mga benepisyo, no ha? Kaya pakiusap po natin sa ating pong mga mambabatas. Nasa Senado na po, ano? Yes, mamayang hapon, third reading na po sa Senate. Ay, salamat naman. After third reading, wala namang contentious provision, po pwede na yung diretso sa Malacanang. Bike ka muna. Magbabike ka pa rin. Halos inadapt lang naman ng Senate yung lower house version. So, likely hindi naman masyadong masalimot ito. Hopefully, before February 7, lalabas na yung bike cam draft. Ayan. Ay, salamat kasi naman. February 8, mag-start na ng ano eh. Oo nga eh. So, dapat sana madaliin ito, no? Dahil ito po'y pakikinabangan ng taong bayan, hindi lamang ho ng mga taga-PBOX. Dahil, syempre, pag properly equipped at properly manned ang ating pong mga hazard zone, mga bulkan natin, mga site na madalas natamaan ng lindol, na-alerto ho ng maayos ang ating mga kababayan. Di ba? Sasabihin natin, kulang ng alerto yung ating mga... kulang ng alerto. Kulang nga ang tao eh. Kulang na equipment, di ba? So, kailangan ho talaga i-modernize natin ang PBOX. Ayan, ha? So sana nga ho, bago mag-start ang kampanya, matapos ho itong deliberasyon o mapirmahan ho itong BICAM Committee Report at ho, maisabatas na ang modernization po ng PBOX. Direktor, maraming salamat ha, at ingat ho kayo. Thank you for joining us. Maraming salamat din po. Ayan, ha? Si Direktor Toto Bacolcol ng PBOX. Pakiusap po natin sa ating mga mambabatas, pakidalian nyo lang ho, ano ha? Matakin mo, sasabihin mo dun sa taga-PBOX, punta ka dito, punta ka doon, may lindol, may bagyo, may bulkan, punta ka doon. Sir, wala ho tayong sasakyan, maglakad ka muna. Di ba? Susubo mo na walang proper equipment. Hindi, may sasakyan naman. Pero yung sinasabi ko, utusan mo doon, job order. Di ba? Paano mo naman makukumbinsing manatili yan dito sa Pilipinas? Ha? Maganda umaga, Pilipinas! Sila ba nabigyan ng tulong ng AKAP? Hindi nga sila beneficiaryo. Pinabibilisan naman ni Senator Bongo sa Philippine Health Insurance Corporation ang pagbibigay ng maayos na serbisyo sa mga kababayan nating nangangailangan ng kanilang serbisyo. Ayon kay Senator Go, ang pondo ng PhilHealth ay dapat gamitin sa pangangailangang pangkalusugan ng publiko sa halip na nagagamit, na mishandled o kaya nadadivert. Muli ring ipinahayag ng chairman ng Senate Committee on Health ang kanyang panawagan sa PhilHealth na bilisan ang mga overdue na reforma, i-maximize ang paggamit ng pondo at tugunan ang pangangailangang pangkalusugan ng mga mahihirap. Binigyan din pa ng senador ang kahalagahan ng pagtiyak na ang bawat pisong naiaambag ng mga miyembro ng PhilHealth ay maayos na nagagamit. Iginit pa nito ng pondo ng PhilHealth ay dapat gamitin lamang para sa pagpapabuti ng serbisyong pangkalusugan. Alternative work setup para ipatupad naman ang lumalalang para matugunan ang lumalalang problema sa traffic sa Metro Manila ang pinapanapala ni Senator Joel Villanueva. Detalye na balita mula kay Raymond Taas, RH28. Raymond, good morning. Panahon na upang maipatupad ng tuluyan ang alternative work setup dahil sa tumitinding problema ng trapiko sa Metro Manila, lalo na sa EDSA. Ito ang paniniwala ni Senador Joel Villanueva na siyang mayakda ng Republic Act No. 1116-5 o mas kilala sa tawag na Work from Home Law. Ayon kay Villanueva, parehong makikinabang ang employer at employee sa ganitong setup sa magitan ng remote operation. Hinimok nito ang Department of Labor and Employment o DOLE na tukuyin at rekomenda ang mga industriya na maaaring ipatupad ang work from home setup. Malaking tulong ito sa mga magulang na gustong magtrabaho ngunit hindi maiwan ang gawain sa bahay. Ganon din ang mga nasa probinsya na gustong magtrabaho sa Metro Manila. Giit ni Villanueva, gamitin ang teknolohiya para mapagaan ang paraan ng pagtatrabaho. Sa pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency o JICA noong 2018, 3.5
billion pesos kada araw ang nawawala sa ekonomiya ng bansa dahil sa matinding trapiko. Kung hindi ito maagapan ay lalo pa itong lolobo sa 5.4 billion pesos kada araw sa taong 2035. Ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. 2 patay matapos namang makuryente sa magkahulay na lugar sa Pangasinan. Sa report, isa sa mga biktima ay 25 anyos na lalaking nanunungkit ng mangga sa Santa Barbara. Habang nangunguha ng mangga, nadikit yung kanyang panungkit sa live wire. Kaya't gumapang ito sa kanyang katawan at naging dahilan ng kanyang agarang pagkamatay. Ang mahal na mangga naman nun ang naging kabayaran ng kanyang buhay. Ang isa naman ay 47 anyos na truck driver nag-ooperate ng crane upang hakutin ang malalaking pipe sa isang drilling project sa barangay Lunba. Ito po'y sa Bulinaw na dali rin ito ng kable ng kuryente. Ako, ingat ho tayo. Sa mga kababayan natin naghahanap ng magandang investment opportunity, lalong-lalo na sa Central Luzon, ito na ho yung pinakamurang ready for occupancy unit ngayon sa buong housing industry. By 5% lamang down payment, pwede pang gives. With 20,000 pesos all-in down payment, pwede ka nang maglipat bahay agad after 7 days and take out ng Pag-ibig Housing Loan. Ang tinutukoy ho natin ang mga proyekto ng Westchester Realty sa Central Luzon, yung Severa Mabalacat, Severa Bacolor, Severa Prestige, at saka yung Samira Prestige, at saka yung pinagsama mo si Vera Prestige at saka Samira. Oo, magkakaiba yun. Si Vera Bacolor, si Vera Mabalacat, si Vera Prestige at saka Samira. Yun, nagkaliwanagan din, ha? I-check po ninyo at makipag-ugnayan po kayo sa 0996-501-5555 at sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Nasa loob po mismo ng township ang eskwelahan, simbahan, palengke at iba pang mga amenities. Napakalapit naman po niyan sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Ayan, ha? At kung ngayon pa ho kayong bibili, magkakaroon ho kayo ng chance sa manalo ng hanggang 25,000 pesos dahil po sa Royal Scratch and Win promo. Tawag na! Maganda umaga, Pilipinas! Hearing ng reklamo ni Vic Soto kay Daryl Yap tila pinadedelay. Talaga? Alamin natin ang detalye mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Tila pinapadelay lang ng kampo ni Direk Daryl Yap ang reklamong cyber libel na isinampa ni Vic Soto laban sa direktor dahil sa inilabas na teaser ng pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma. Nagsumiti sila ng motion for immediate consolidation with motion to cancel 15 January 2025 hearing. Ibig sabihin ay hindi muna nila ito pinapatuloy ang hearing. Bukod pa riyan ay meron pa ring writ to habeas data na ipinagbabawal si Daryl Yap na mag-post sa kanyang social media na may kinalaman sa issue nila ni Vic Soto. Pati ang pag-review ng MTRCB sa pelikula ay hindi pa magagawa sa ngayon dahil sa may nakaambang kaso. Pero wala pang final ang lahat dahil pag-uusapan pa lang muna ito ng Board of Directors kaya wala munang inilalabas na statement ang MTRCB kaugnay rito kaya abangan na natin kung ano ang magiging kahihinatnan ng isyong ito. Pero ang depensa pa ngayon ng kampo ni Direk Daryl Yap ay kinukonsulta raw nila ito kay Vic Soto bago nila sinimulan ang pelikula. Nagpadala pa raw sila ng script pero wala raw silang nakuhang sagot kaya itinuloy na nila ang shooting nitong pelikulang ito pero itinatanggi ito ng kampo ni Bossing Vic. Wala raw ipinadalang script kaya kasinungalingan daw itong ipinagsasabi ng nasa kampo ni Direk Daryl Yap. Kaya hanggang sa ngayon ay wala pa rin katiyakan kung matutuloy ba ang showing ng pelikulang ito sa darating na February. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Gorgie. 5:02 ang oras sa buong Kapuluan. The best team in the country. Nakita ko yung bilyar, sabi ko, parang maganda. This sport is a woman's sport. Sa akin, pagka nasa tubig kayo lahat, pantay-pantay na yun. Boys are very passionate. Pinalakas
Dinanas ng pagsubok at pinatibay ng tagumpay. Mas titindi pa ang paghahatid ng storya mula sa mga atletang Pilipino tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Balik tayo sa ating mga balita. Para ho doon sa mga late tuners. Ngayon po ay Martes, 14 na ng Enero 2025. 300 pamilya na wala ng tirahan sa sunog sa barangay Zapote 1, Bacoor, Cavite. Nangyari ang sunog na nagsimula sa Waling-Waling Street. Alas 5:30 ng umaga. Kahapon, umabot ito ng hanggang alas 7 ng umaga. Ayon sa Bureau of Fire Protection Chief Operation Senior na si Fire Operator 3 Lexer Encarnacion, nahirapan silang patayin ang apoy dahil sa makipot ang lugar dahilan upang abutin ng 300 kabahayan ang nasunog. Wala namang naitalang sugatan o nasawi sa sunog, ngunit walang naisalbang gamit ang karamihan sa naapektuhang pamilya. Inaalam pa ng otoridad ang sanhi ng apoy at ang kabuang halaga ng mga napinsalang ari-arian. 150 naman ang mga Pinoy na naapektuhan na ng wildfire sa Los Angeles, California at kasalukuyang nananatili sa mga evacuation center. Ito ang kinumpirma ni Foreign Affairs Assistant Secretary Adelio Angelito Cruz sa gitna na rin na nagpapatuloy na sunog sa libu-libong hektaryong lupain sa lugar. Batay sa report, kumalat ng wildfire dahil sa malakas na hangin kung saan naapektuhan ito ang 3 magkakahiwalay na lugar, kabilang ang Palisades, ang Eaton at ang Hearst. Ayon sa Los Angeles County, may gitna sa 37 hectares ng mga lupain ang apektado ng wildfire. 12,000 na ang mas strukturang nasunog. 24 naman katao ang nasawi. Alamin muna natin ang lagay ng panahon dito po sa Metro Manila. Kung lumalamig ba tayo? Alamin natin mula kay Ka-Obet Madrina. Ka-Obet, good morning! Magandang umaga, Sir Angel. Magandang umaga po sa lahat ng mga tagapakinig natin. Narito na ang lagay ng ating panahon. Inaasahan pa rin natin ang maulang araw na ito, partikular na sa bahagi ng Eastern Visayas, dulot ng easterlies. Magiging maulan din sa bahagi ng Bicol Region, Mimaropa, kasama ang lalawigan ng Quezon, Cagayan Valley Region, gayon din sa may Aurora at sa may Cordillera. Ito naman ay dulot po ng Northeast Monsoon o amihan. Inaasahan din natin sa nalabing bahagi nating bansa. Dito po sa Kamaynilaan, mga isolated lamang o mahihina, mga pulupulong mahihina pag-ulan na maring maranasan mamayang hapon. So generally, fair weather po tayo sa iba pang bahagi ng ating bansa, pero may mga asahan pa rin yung mga posibilidad ng mga isolated rain showers and thunderstorms. May nakataas pa rin tayong gale warning na ulitin ko po, no? Meron tayong gale warning, particular na sa mga baybayin ng silangang bahagi ng Luzon, hanggang dito sa may area ng Eastern Visayas. Magiging maalon pa rin yung karagatan, kaya delikadong maglayag yung mga maliit na sasakyang pandagat, maliliit na mga bangka sa mga nabanggit mong lugar, dulot nga nitong patuloy pa rin pag-iral ng Northeast Monsoon o hanging amihan. Sa ngayon po, wala pa rin tayong minomonitor na low pressure area. Malit pa rin siya sa magkaroon tayo ng bagyo for this week. Buti naman, no? Pero malamig pa rin talagang panahon, ano ha? Sana nga magtuloy-tuloy ito nang sa gayon magandang mamasyal. Pero kaya lang, Ka-Obet, magiging malamig yung Valentine's ng marami sa ating kababayan. Malamig, literally. Opo, inaasahan po natin hanggang February po, tuloy-tuloy po yung mga malamig na temperatura. Pero ano yun? Kulay pula ng mga cluster ng clouds na nasa may boundary ng PAR. Ano yan? Saka sir, titingnan ko po sa ano. Saan area po? Ito po ba yung nasa western section? Oo, nasa western section. Nasa, yung ibabang quadrant. Okay. So, yan naman po ay mga usual na po nating mga kaulapan. Around this time po kasi yung una po, meron po tayong easterly, so yung mga hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko, so isa po yan manifestation din po yan ng mga kaulapan na yan. At the same time, sa may southern part pa ng malapit na po sa equator, yung intertropical convergence zone naman. So easterlies po, tsaka ITCZ po, Sir Angel. Okay. Ayan yung mga nagpapaulan sa bandang Mindanao. Opo. Yung dalawa po na yung nagpapalitan naman. Ka-Obet, maraming salamat. Magandang umaga. Magandang umaga po.
Si Kaobet Badrina mula sa Pag-asa at sa lahat ng mga kababayan natin may mga lakad ngayong araw na ito, pagbaunin ho na proteksyon ng pamilya laban ho sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yung po namang mabangong family rubbing compound improved cologne, yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Boss Freddy, magandang umaga po sa inyo ha. Kita ko si Boss Freddy kahapon nag-grocery. Sama si Ma'am Lisa. Walang minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga, nayanig ng magnitude 6.9 na lindol. Malakas ha. Ang Kyushu region ng Southern Japan. Dahil dito, nagpalabas ang Japan ng tsunami advisory sa southern prefectures ng Miyazaki at Kuchi. Inalis din ang mga otoridad ng tsunami advisory kagabi pero patuloy na hinihimok ang mga residenteng lumayo mula sa mga baybayin o yung malapit sa dagat. Wala namang banta ng tsunami sa Pilipinas matapos ang pagtama ng nasabing lindol sa Japan. Binigyan din ni Senator Go ang kahalagahan ng pagbibigay ng malinis at accessible na tubig sa mga paaralan at mga komunidad. Bilang chair o vice chair ng Senate Committee on Finance at kilalang tagapagtaguyod ng pinabuting access ng mga pangunahing serbisyo, isinisulong ngayon ni Senator Go ang pagpapatayo ng water supply system sa San Isidro Campus ng Davao Oriental State University o DURSO sa ilalim ng 2025 national budget. Ang inisyatiba ay naglalayong lutusin ang matagal ng issue ng accessibility sa tubig sa loob po ng campus na ang makikinabang ay mga mag-aaral, faculty at ang mga nakapaligid na komunidad. Ang kay Senator Go, ang tubig ay isa sa pinaka-basic na pangangailangan ng tao. Nakakahiya kung ang mga estudyante ng isang universidad ay walang maayos na access sa malinis na tubig. Ang water supply system na nakatagdang itayo ngayong taon ay inaasahang magpapagaan sa patuloy na hamon sa kakulangan ng tubig sa naturang campus. Nananawagan naman ng tulong ang mahigit sa 150 mga Pilipinong nasunugan ng bahay sa California dahil sa wildfire. Ayon kay Consul General Adelito Angelito Cruz, humihingi ng pansamantalang matitirhan ng mga Pilipinong naapektuhan at ginagawa naman ito ng paraan ng DFA. Natitiyak naman ni Cruz na mabibigyan ng temporary housing ang mga Pilipino doon dahil sa maraming evacuation center ang naipatayo sa LA County. Meron na rin anyang mga pagkain, inumin at iba pang pangangailangan ang lahat ng mga nasa evacuation center sa California. Una na nag-alok ng tulong ang Konsulado ng Pilipinas sa mga Pilipinong naapektuhan ng wildfire at ang ilan ho kasi sa kanila ay mga dual citizen. Maganda umaga, Pilipinas! Kahapon po ay nakatanggap tayo ng isang impormasyon na nagsasabing isa pa sa mga isinusulong nung compulsory sexual education, hindi compulsory, comprehensive sexuality education program. Meron ho kasi isang panukalang batas na nakahain po sa Senado. Ang pagtuturo ng kung ano-ano sa mga kabataan, lalong-lalo na daw po yung masturbation. Alamin nga natin mula po kay Dr. Juan Antonio G.P. Perez, dating Executive Director po ng PAPCOM. Bahagi ho siya ng forum. Isa ho ito doon sa mga nagsusulong ng naturang panukala. Doc GP, magandang umaga po sa inyo. Doc GP, walang audio si... Sandali, Doc GP ha. Wala kayong audio. Ayan ha. Naka-mute yata si Doc GP. Doc GP, try natin. Ala pa. Pakiayos nyo nga yung kasi importanteng marinig natin ng maayos yung ipapaliwanag ni Doc GP. Oo. Magandang umaga ho sa mga suki natin dyan po sa Taiwan. Oo, tsaka doon ho sa mga suki na pauwi na sila. May buntag sa mga taga-Agusan, mga taga-Bayugan City. Agusan del Sur. Kusog tali sa Bayugan. Okay na? Sige, abang inaayos.
pag-uwi ho ninyo ng Pilipinas, doon sa mga kababayan natin, huwag ho kayong magbaon ng magpasalubong na imported na tsokolate. Meron ho dito pinagmamalaking gawang Pinoy, 100% gawang lokal but taste and looks global. Ang tinutukoy po natin ay ang tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay mula po sa mga kakao na itinanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. At ngayon nga po ay nagpuproduce na ng dekalidad na cacao beans para may process upang maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Yung mahigit 10 variants po ng tangerine chocolate, po pwede ho ninyong ma-check sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw material ng 10 variants na yan ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik po natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang atin. Maganda umaga, Pilipinas! Balikan na natin si Dr. Juan Antonio G.P. Perez III. Doc G.P., magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Angelo. Ayun, oo, nagkakarinigan na tayo. Doc GP, kayo nga, yes. Ano bang salient point talaga ng, na importanteng, kung bakit importanteng mapagtibay natin yung CSE? Una, Angelo, ang CSE ay aprobado na sa Responsible Parenthood and Reproductive Health Law noong 2012 pa. Kaya kabahagi na siya ng ating batas. Yes. So, kaya si Secretary Briones nag-issue po ng Department Order number 31 noong 2018 para i-implement ang comprehensive sexuality education. Yun ang tinutukoy ng grupong ito. Matagal na po ito, 2018 pa ho ito. Ngayon, nakita din ng mga mambabatas na ang statistika sa bilang ng teen pregnancy ay patuloy na tumataas, lalo na sa edad na 10 to 14 years old. Tumataas siya ng 5% itong nakaraang 2023. At yung bilang ng mga 15 to 19 years old na nanganganak ay halos isa sa bawat 10 nanganganak pa rin sa Pilipinas. Okay. Mga 400 plus a day ang nanganganak na mga teenager na mga nanay. And dahil dito, naglabas din ng executive order si President Duterte noong 2021 para gawing patakaran ang prevention ng adolescent pregnancy. So itong batas na sinusulong ni Senator Ontiveros kasama ni Senator Go na nabanggit mo kanina ay para ma-prevent ang patuloy na pagtaas nito sa pamamagitan ng isang preventive magtatayo ng Prevention Council para sa adolescent pregnancy. Sinasabayan ito ng isang batas din na sinusulong sa House of Representatives ni Congressman Lagman na ganun din ang layon. Okay. So ang sa House ay nakapasa na po. Ang sa Senado nasa third reading. Ngayon binabanggit sa parehong batas ang comprehensive sexuality education bilang pagdidiin sa kahalagahan nito. Sa House, ang tawag dito ay Comprehensive Adolescent Sexuality Education o CASE. Parehong naglalayong gumawa ng pagpapalakas sa comprehensive sexuality education sa pamamagitan ng curriculum sa DepEd. So, hindi ito funded ng UNFPA? Hindi po. Ayun. Ito'y galing sa ating RPRH law. Kaya nga, sabi ko, 12 taon na ito batas natin. Siguro sa isang banda, nakukulangan sa effort ang ating mga mambabatas na nakikita sa DepEd at gusto lang palakasin pa ang ginagawa ng DepEd at magtayo ng konseho para hindi lang ang comprehensive sexuality education, pati yung mga serbisyo para sa kanila, pati yung pag-prevent ng abuso
Alam mo, Angelo, karamihan ng nakikita naming kaso ng 10 to 14 na nanganganak. 3,300 sila last year. Karamihan ng yan ay mga kaso ng pang-aabuso. Mas matatanda ang mga lalaki nag-exploit sa kanila. Kaya ang nilalaman ng comprehensive sexuality education ay hindi masturbation, kundi protection sa abuso. Para yung mga bata ay malaman anong good touch, anong bad touch, anong parte ng katawan ang hindi dapat galawin sa kanila. As early as kindergarten. Yun ang tinuturo, pero hindi po masturbation. Wala akong ganon. Kaya nga nagtataka tayo, meron daw explicit provision na nagsasabing tuturuan yung mga sabi ko, ayoko manggaling sa amin. Mas mabuti nanggaling doon sa nag-review nung panukala. So, there's no such provision. Wala po, sa batas, wala. Ganon din sa nalabas ng curriculum ng DepEd. Nitong kasabay nung kay Secretary Briones, may bahagi yatang nagsasabi dapat makilala ng bata ang mga parte ng katawan. Pero ito 5 to 9 years old na ayaw niyang magalaw. Pagka 9 to 12, merong pinag-uusapan na mga behavior na dapat hindi niya ikatwa, na behavior na normal, mga relationship ng mga magulang, intindihin kung minsan nag-aaway yung mga magulang, yung mga ganong bagay. Pero hindi po masturbation, wala akong ganon. Pero palagay ko, alam mo, yung DepEd gumamit as a resource yung galing sa UNESCO na guidelines on comprehensive sexuality education. Alam mo naman, ang UN gumagawa ng guidelines para sa buong mundo, hindi para sa Pilipinas lamang. Nasa Pilipinas kung anong bahagi yung i-adapt ng guidelines na yan. Kaya pinipili po ng ating gobyerno, ng ating DepEd, for example, kung alin ang gagamitin. At I'm sure wala ho yun doon. Walang ganun sa guidelines. Wala doon, hindi inadapt yung mga mungkahing yun ng UNESCO sa bill, either sa Senate o sa Congress. Ayan, okay. At wala sa bill, definitely. At yung nilabas pa ni Secretary Briones, wala rin yun. Si Ma'am Liling pa. Mas conservative pa sa inyo yun. Oo, alam mo si Secretary Briones nasabi na yung mga teacher ay nahihiya nga magsabi ng mga parte ng katawan. No, na hinihimatay pag pinag-uusapan. Teka muna. So I'm sure she made every effort na hindi papasok yung ganong idea. Actually, may isang elemento rin yan na kasama dapat ang magulang sa comprehensive sexuality education. Dapat lang. Alam mo, sa ating constitution, si CJ Sereno, na isa sa mga nagsasalita riyan, alam po namin, CJ, na ang constitution ay nagsasabi na primary ang role ng magulang. Siya ang nangunguna, hindi po gobyerno. Kaya lang, maraming magulang ayaw pag-usapan ang mga bagay na to. Kaya naiiwan sa eskwelahan o kaya ang pinakamasama pa, kapwa kabataan. Hindi. So kung hindi po nag-work ang sistema ng communication ng magulang sa anak, nariyan po ang school na magagawa ng maayos na paraan para ma-relay ito. Huwag nating isama sana hindi makinig ang mga kabataan sa mga kapareho nilang walang alam masyado sa bagay na to. Sabi ko kundi sa mga mas matanda. Sa dami ng accessible na platform ngayon sa social media, hindi mo naman pwede sabihin yung mga bata na kasi kahit pa sabihin natin may pyrol ang gagaling ko minsan mag-penetrate ng pyrol na inilalagay ng mga magulang Di ba? Ganun kagagaling yung mga bata. Angelo, may findings kami nung young adult fertility sexuality na pag mas maaga kang pumasok sa internet, mas maaga rin yung encounter sa sexuality. Yung first encounter, napapaaga below 15. Kaya kung minsan talagang dapat binabantayan talaga, may parental guidance talaga pagdating sa use ng internet, social media.
Kaya pakiusap naman sana natin kasi twisted ho yung presentation eh. Di ba? Sinasabing ipinopromote yung early sexuality para sa mga bata. Ang mga bata daw tuturuan ng masturbate. Sabi ko, saan namang provision kaya gagal ninyo? At saka, ito hong mga nagpapatibay ho nito, mga magulang din. Ang mga nagsusulong nito, mga magulang din. Kaya, wag ho naman nating i-twist yung nilalayon ho ng panukala. Dahil, ang objective ho nito, mapigilan lang talaga yung maagang pagbubuntis. Pinakahuling buntis ho na naitala, taga Jensan, ilan yun? 9 years old? 9 years old? Yes. Tapos, meron ako narinig doon sa Region 1, 9 years old. Ang DOH ang nag-report. Ang tatay, 12 anyos. Alam mo, dumataas yan, Angelo. Tumataas ang bilang na yan. Oo nga, kasi nga mga magulang ko minsan, maaari hindi nga sila equip. Kaya nga may programang katulad ho nito para ma-equip ho kayo. Diba? Para mabigyan ho kayo ng pagkakataon. Huwag ho ninyong iasa sa internet, sa social media, sa kanyang mga kaibigan o kaklase ng inyong anak na matutunan po nilang sexualidad. Tapos meron doon na nasa isang probisyon na tinuturuan yung bata to say no. Pero sabi niya, to say no. Pero to say no. And hindi pumayag pagka masama ang touch at saka maghanap ng napagkakatiwalaang mas matanda. Magulang man, teacher, o kaya health worker, yun na alam nilang malalapitan nila, mapagkakatiwalaan nila. Pero dapat may ganong guidance sila. Pero hindi din daw sinabi sa probisyon na dapat huwag magsabi ng yes. Kailangan ba? Di ba? Hindi po. Di ba? Kaya, again, minabuti ho namin kayo na hong magpaliwanag, Doc GP, para nga mas maintindihan ng ating mga kababayan. So, there's no such provision dito ho sa pending bill sa Senado at saka sa si Senator Risa pa. Otro pang conservative yan, di ba? So, again, bahagi na ho ng bahagi na po ng reproductive health law itong mga probisyon ng CSE, comprehensive, hindi ho compulsory comprehensive sexuality education na isinusulong po ng ating mga mababatas at saka ng forum. Sino ba kasama nyo dyan sa forum, Doc GP? Ang aming presidente po ay si Councilor Cory Raimundo ng Pasig. Siya ay professor sa Demography and Population sa UP dati at naging konsehal sa Pasig. Ang aming pinaka-eminent person nung bago siya mamatay ay si President Fidel Ramos. Kasama namin si Prime Minister Cesar Virata, si Ben De Leon ng USEC ni Fidel Ramos, kasama rin namin. Marami po kaming mga kasama rito na mga tumutulong sa mga bagay na yan. May mga kabataan din, katulad ni Konsehal Councilor Janina Singson Fariñas ng Vegan, mga kabataan katulad ni Amina ng Roots of Health sa Palawan. Anyway, marami po kaming mga kasama rito at I'm sure ang Commission on Population and Development at ang Department of Health ay kasama namin sa pagsulong nakasama namin sa pagsulong ng batas na ito ay hindi rin papayag na magkaroon ng ganong provision sa anumang batas, anumang guidelines. Okay. Siguro papakiusap ko na lang doon sa nagpapalabas ng mga twisted information. Baka po pwede ang ituro nyo na lang paano maglagay ng firewall sa mga sites na sa mga porn sites di ba? Yes. Yung pinakamaganda. Yan pa siguro magandang pag-usapan yun. Mas magandang. Pero willing din kami makipag-usap sa kanila. Alam namin na si CJ Sereno ay isang maayos namang sabihin na natin na abogado at former Chief Justice. So palagay namin ay maintindihan naman niya itong mga bagay na to. Basta may paliwanag lang sa kanya. Okay. At I'm sure pwedeng niyang kausapin din si Senator Risa, sila Senator Go, na siyang mga nangunguna at saka si Congressman Lagman sa House of Representatives. Okay. Doc GP, maraming salamat for joining us. Magandang umaga po. Thank you.
Magandang umaga, masayang bagong taon. Ayan, thank you. Si Dr. GP Perez po ay dating Executive Director ng Commission on Population. Magandang umaga, Pilipinas! 26 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Alamin na natin ang location ng DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas, Roaming D. Eto na. Saan mamimigay si Sherwin Alparo? Nasa Barangay Santol, Quezon City siya ngayon. Mangunguha ng mangga. Mamimigay ng pera. Barangay Santol, Quezon City. Lakasan nyo na ang inyong mga radyo, telebisyon. Magandang umaga, Pilipinas! 27 makalipas ang alas 5. This time check. Tinabla ng National Grid Corporation of the Philippines ang sinasabing hindi sila handa sa pagpasok ng mga bagong power generators. Ayon sa NGCP, sa katunayan, kayang-kayang mag-transmit ng NGCP ng mas malalaki pang bulto ng kuryente mula sa kanilang mga planta. Marami ang mga linya gaya ng Maribeles, Hermosa, San Jose ang hindi pa nagagamit ng buo ang kapasidad. Pagbibigay din pa ng NGCP, tuloy-tuloy ang pagtatayo nila ng mga pasilidad para tugunan ang pangangailangan ng transmission grids o sa pangangailangan ng transmission grids. Huwag daw tayo tatangkilik sa mga fake news. Ayan si Peace Rally, naging mapayapa sa kabila ng may 1,000 pasyenteng naitala din ng PNP. Detalye na balita mula kay Jel Parosa, RH52 Jel. Kuya Angel, naging mapayapa sa pangkabuuan ang Rally for Peace sa Iglesia ni Cristo na nilaukan ng 1.8 milyong katao sa buong kapuluan. Dito sa Quirino Grandstand, na naging sentro nitong pagtitipon, sinabi ng pambansang pulisya na generally peaceful at walang untoward incident na nangyari. Gayunpaman, nakapagtala pa rin ang pamahalaan ng 1,162 pasyenteng kinailangang alalayan ng Manila Disaster Office at maging na INC Field Hospital. Ilan sa mga ito ay nakaranas ng hilo, taas ng high blood, asthma at iba pa. Ayon kay PNP Concurrent Spokesperson, Police Brigadier General Jean Pardo, umabot sa higit 8,000 pulis ang ipinakalat sa buong bansa para sa kanilang mga aktibidad. Paliban sa Metro Manila, 10 key locations nationwide ang nanawagan ng pagsuporta sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na huwag isulong ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito sa Edniel Parrosa, nag-ulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Edniel, kumusta yung mga naisugod na yun? Nakalabas na rin? Okay, Angel, mukhang mga minor naman ito. Pagkahilo lang. Yung pinagdalan sa kanila ay mga field hospital din naman. Hindi yung mga main hospital kung saan dinadala yung mga kinakailangan ng mga major cases. Okay, maraming salamat, Jel Parosa. Samantala, teka, eto ha. Sabi ni Bengay, sa Dubai, mahigpit talaga ang payroll. Di ka basta-basta makakapasok sa site na kapag ipinagbabawal. Sana nga po, may ganun hong programa, ano ha? Hindi ko man narinig. Sino ba ang ng DICT? Diba? Para yung mga porn sites na yan, hindi ho na-access ng mga kabataan. Magandang umaga, Pilipinas! 32 na makalipas po ang alas 5 na umaga, oras na para tayo po ay mag-ultabayo. Ano ba itong ultabayo? Ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po kwentong kutsero o mga testimonial clinical trial. Ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya pagpasok po nito sa ating katawan, napakabisa po nito para maitaboy yung mga toksin sa ating katawan dahil pinagagana nito ang PDC o yung plasmacytoid dendritic cell. Ang tawag po dyan ng ating mga dalubhasa ay commander ng ating immune system. Kaya isang dalawang kapsula, isang oras bago matulog, mas efficient daw po. At nakatutulong po yan para ma-achieve natin ang magandang tulog. Pag magandang tulog, syempre magandang disposition natin sa kinabukasan. Ayan, para kahit konting medyo may problema tayo sa puyat, stress at saka pagod, nare-relax po ang ating katawan. Kung kayo may mga concerns pa, may mga katanungan po kayo tungkol sa kalusugan, pwede ho kayo mag-text sa 0917-110-6580. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Kaya ito ay nire-recommenda po ng mga doktor. Available po ito sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Pero huwag natin kalimutan, ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas Promo. Ito na, may nahuli na. May nahuli na sa Barangay Santol, Quezon City, si Sherwin Alparo.
Okay na, Malu. She, nandiyan ka na? Yes, Kuya Angel, magandang umaga. Uy. Yan ang init, bagong lutong tong lumpia. Kaya hindi ko mapigil. Lumpia ba yan o turon? Lumpia. Ano ka ba dyan? Ikaw ba ay nanguhuli o ikaw ang nahuli? Nahuli ko rito. Nahuli ko kumakain dito ng lumpia. Pero ang malakasan, itong si Nanay. Nanay, magandang umaga. Magandang umaga po. Palagi kang naka-tune in sa radyo, sa DZRH. Opo. Tignan mo naman yung kanyang radyo, yan, baon-baon habang nagkakape rito sa tindahan ni Ate. Ano pangalan mo? Eli. Tindahan ni Ate Eli. Nahuli natin na nakikinig sa DZRH. Merong, syempre may regalo tayo rito kay Nanay. Ang alam mo ulit, Nay? Milagros Malyari. Si Nanay Mila. Milagros, pag makinig sa DZRH. Sino ba paborito mga announcer pag umaga? Angelo Pamero. Oh, Pamero. Okay na yun. Oh. Ayan, well, okay na yun. Pinanay na mismo Nanay Mila, kumusta na ho kayo? Oo. Ilang taon na ho kayo? Huwag nyo masamain. 77 na po eh. Aba, hindi halata, para 76 lang ho kayo. Parang 76 lang pag tinignan mo ng personal. Tignan mo. Ay, Nanay. Ang tuwa ni Nanay. 78 na po. Magsa-78. Inabutan nyo ho si Apolinario Mabini. Opo. Nanay talaga pala biro. Oo. Classmate kayo ng high school? Nagtatanong ko sa kanila kasi pinag-uusapan nyo yung anong taon siya nagbuntis. Unang siya nagbuntis nung 19 anyos daw siya. Ha? 17 nag-asawa ako, 19 nanganak na ako. Bakit naman kaaga? 17 ako nag-asawa eh. Nga, bakit nga kaaga? Mamadali ako noon para magkaanak na. Mayaman siguro si Nanay. Nagmadali 17 nag-asawa, 19 nagbuntis na ng una. Ilan po naging anak nyo? 2 po. Dalawa lang. Nagtanan ho kayo, Nay? Nagtanan kayo nung lagay na yun? Opo, nagtanang kami. Kita mo naman, nagtanan sila. Nagtanan? Ayaw pa. Bata pa kasi ko noon, ayaw ng tatay ko eh. Ginawa ko nagtanan na. Wala. Ikaw rin ang nasunod? Ikaw rin po nasunod. Teka muna. Anong trabaho ni Mr. Not that time? Ano lang po sa construction. Ako po nagtitinda sa Quiapo. Paano? Ang hirap na igapang yung mga bata makapag-aral. Awa ng Diyos po, nakaraos naman. Pero kung kayo tatanungin, ang sinabihan nyo ba yung mga anak nyo, huwag ka mag-aasawa ng 17, ha? Naging... Sinabihan ko po yun, huwag akong gayahin. Huwag kayong gagayahin. Baka gandang aral, ha? Oo, kasi nakita naman din siguro nila kung paano talaga kayo nagpunyagi, ha? Para maisulong. Ilang taon siya nag-asawa, yung anak nyo? Na po, 28 na po yung 28 nag-asawa. Ayan. Ay, Nay. Nadala. Nay. Dala sa amin. Mahirap po ang buhay. Nay, pagsabihan nyo yan si Sherwin, ha? Yan, Nay, pagsabihan nyo yan, ha? 18 pa lang yan, gusto na rin mag-asawa, 40 lang, Ayaw maniwala ni Nanay. Kaya wag muna kayo, mag-asawa kayo mga 60 na kayo, ganyan. Wala na kayo lalabas. Ang aga nito sila. Mahina ng kumayot. Sige, Sherwin, bigyan mo na yung premyo. Nalalait ka nang wala sa oras. Kaya nga, nakakasar mo si Nanay. Nanay, dahil nakakasar ka, meron ka 1,000 pesos! Ay, salamat po marami. Good morning po sa inyong lahat. At syempre, meron ka rin DZRH grocery, yan ha. So, para hindi ka na pupunta ng grocery, kami na magbibigay sa'yo ng grocery. Marami po salamat po sa inyo. Ayan. Sige, kaya naman si Nanay Milagros, tignan mo, tuwan-tuwa, umagang-umaga. Sabi niya, hindi pa nga sumisikat yung araw, naghahanap pa kayo ng bibigyan ng pera. Ganun talaga ang DZRH. Pero mo, tignan mo, para kami mga aswang, hindi pa lumulutang yung araw na dito na kami sa daan, naghahanap na kami ng winner. Nay. Takot nga po ako lumabas dahil wala pa tao swerte ko itong araw na to. Nay, tingnan nyo naman si Sherwin, talagang hindi naka-ready yan, naka-shorts pa lang, hindi pa naliligo yan. Kumakain pa nga ako rito ng lumpia. Sherwin, may bilin sa'yo dito si Malu. Bumili ka daw ng lumpia.
ang sarap ng lumpia eh. Bibili ko ng lumpia, dadalhin dyan mamaya. Sige, bayaran mo na. Magkano bang isa? Magkano ang isa? 10 lang ang isa. 10 isa. Mura. Pero masarap yung parang templadong bahay. Bili ka ng 1,000. Bili ka ng 1,000. 1,000 lumpia kaya ba? Sabi natin, ilang peraso na lang ito natitira rito. Ganun ba? Sige. 1,000 pesos, lagi tumutok sa DZRH sa bagong taon, bagong lakas promo. RH number 6, Sherwin Batalvaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Tutok lang, tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH bagong taon, bagong lakas, mas malakas promo. Uy, yun daw pong burial mass para kay Nanay Felicia Peli Cleopas. Ina po ito ni MWSS Administrator Leonora Bobby Cleopas na pumanaw nung pong sa edad na 97 ay gaganapin po maming alas 12 ng tanghali sa F. Santos Street, Barangay Santolan, Malabon City. Susundan ito ng kanyang libing sa Polo Memorial Park sa Valenzuela City. Paniwagan po ni Congressman Ador Pleito sa mga kamag-anakan, mga kakilala ni Nanay Felicia Peli Cleopas. Pumanaw po ito sa edad na 97. Ito pa yung nanay ni Administrator Leonora Bobby Cleopas. Gaganapin nga po ang misa alas 12 ng tanghali sa F. Santos Street sa Barangay Santolan, Malabon City. Tapos ang libing ay sa Polo Memorial Park, yan po sa Valenzuela City. O nga pala, diyan mo sa mga taga Kinapawan City, nalungkot naman ako dun sa balita ng kapatid ko. Si Mario Malaluan pala pumanaw na rin, Kuya Mario, rest in peace, Magandang umaga, Pilipinas! 41 makalipas ang alas 5 umaga. Ang balitang ito ay hatid sa inyo NAIA Bureau of Customs. Mamalengke nga muna tayo. Ayun, bumaba na ang presyo ng kamatis sa Maricaban, Pasay. Nandun si Giselle Ricaport, RH15. Giselle. Kuyang Angel, nagmura na sa 150 pesos yung kada kilo ng kamatis dito sa Maricaban Public Market sa Pasay City mula sa 320 pesos sa mga natalipas na araw. Kasabay niya ng bahagyang pagmura ng labuyo na bagamat mahal pa rin ay 500 na lamang ang kada kilo ngayon mula sa 1,000 noong holiday season. Nagmura na rin ang karamihan ng mga gulay kagaya ng bell pepper na 300 ang kada kilo mula sa dating 800. Ang siling pansigang naman 100 ang kada kilo mula sa 200 noon. Mabibili naman sa 90 pesos ang kada kilo ng repolyo mula sa 120 pesos. Ang carrots 170 mula sa 300 ang kada kilo, habang ang patatas 170 pesos mula sa dating 200. 80 naman o 90 ang kada kilo ng bagyo beans mula sa 180 pesos. Ang sayote 45 pesos ang kada kilo mula sa dating 70 pesos, habang ang pechay bagyo 90 pesos mula sa dating 130 pesos. Pero ang kalamansi nagmahal sa 85 pesos mula sa 65 pesos kada kilo. 300 naman ang celery mula sa dating 200. Ayon sa mga retailer, wala nang problema sa supply ng mga gulay na bilang ang kamatis, kaya pababa na raw ang presyuhan. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Samantala, 350 pesos na dagdag cash grant para sa mga 4Ps, hindi dole out ayon po sa DSWD. Detalye na balita mula kay Bal Gonzales, RH5. Bal? Kuya Angel, nilinaw ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian na hindi dole-out program ang bagong First 1,000 Days o F1KD Conditional Grant sa ilalim ng Pangtawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Sabi ng kalihim, ang 4Ps F1KD Grant ay naglalayong tulungan ng mga household beneficiaries na magkaroon ng access para sa mga serbisyo na may kinalaman sa kalusugan ng mga sanggol sa kanilang unang 1,000 days o unang 2 taon. Ang 350 pesos aniya ay makakatulong sa mga benepisyaryong buntis at nagpapasusong ina upang makaagapay sa mga gastusin sa pagpapacheck up. Ganon din ang para sa kalusugan ng sanggol sa panahon ng pagpapalaki dito. Ayon kay Gatchalian, maraming mga lugar sa bansa na malayo ang mga health center, kaya kahit na maliit na halaga ang dagdag na 350 pesos, pero malaking tulong ito para makakuha sila ng mga serbisyo ng gobyerno. Ang 4Ps F1KD ay nakatakdang simulan ngayong buwan ng Enero.
Ako si Bal Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Bal. Magandang umaga, Pilipinas! Nagpapasalamat naman ang mga taga-Talisay, Batangas at ang pamilya ni Mayor Sene Mendoza kay Father Milo Malabuyok for more than 5 years ng pagiging parish priest. Aba, ang pagpapatindi din po ng kanilang pananampalataya sa Panginoon sa lahat ng mga magandang nagawa ni Father Milo sa parokya ni San Guillermo, Talisay. Bakit papalitan na si Father Milo? Father Milo, ingat po kayo ha. Saan po kayo mapupunta ha? Papalitan siya ngayon. Ang bagong parish priest po ng Talisay ay si Father Eugene Hetchanova. Ayan, welcome kay Father Eugene Hetchanova. Magandang umaga, Pilipinas! Nagkasundo naman ang Pilipinas at Japan, gayon din ang Amerika na ipagpatuloy at mas palalimin pa ang pag-ugnayan ng isa't isa para mapaunlad ang mga bansa. Sa sinagawang Trilateral Leaders Virtual Meeting, kapwa sumang-ayon sa mas dikit na trilateral ties ng Pangulong Bongbong Marcos, Japan Prime Minister Ichiba Shigeru at US President Joe Biden. Partikular na lang palalakasin ang pagtutulungan ng mga sektor sa teknolohiya, ekonomiya, gayon din sa maritime relations. Ayon sa Pangulong Marcos, malaki ang naitulong ng ugnayang ito sa Pilipinas dahil sa naiinganyo ang ibang bansa na makipagtulungan rin bunsod ng naipakita nilang magandang halimbawa. Mr. President, Mr. Prime Minister, I would like to assure both Japan and the United States that we have used the trilateral agreement that we signed last April as a core from which we have extended our relations not only to our between our three countries, but with other countries who have seen the trilateral agreement as a good example of what can be done. Samantala, sa bahagi naman ni President Biden, sinabi nito na kumpiyansa naman siya na hahalili sa kanya na sa US President-elect Donald Trump, ipagpapatuloy nito ang naturang trilateral ties. Magandang umaga, Pilipinas! Dalawang suspect sa robbery hold-up sa Caloocan na hulihan ng baril at granada. Talagang maganda may mga checkpoint. Detalye na balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin. Naputol si Edwin. Babalikan natin si Edwin para ho sa mga taga Binangon ng Rizal at mga nakapaligid ng mga bayan ha. Silipin ho ninyo itong napakagandang investment opportunity. St. Monique Ballet, the most prestigious project ngayon dyan po sa Binangon ng Rizal. Meron ho silang latest model, yung townhouse na Bianca. 2-story townhouse po yan na may balcony at meron 2 hanggang 3 bedrooms siya. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month. 30 years to pay. Tawag na po sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang detalye. Imbang pagkagustuhan ninyong pagkagising salubungin kayo ng malamig na simoy ng hangin, magandang tanawin, ayan pong inaalok sa atin ng St. Monique Ballet. The most prestigious project dyan po sa Binangonan, Rizal. Tawag na sa ulitin nga natin, 0917-719-7908. Magandang umaga, Pilipinas! Balikan na natin si Edwin Duque. Edwin. May puntag Kuya Angel, naging matagumpay sa pag-aresto ng Northern Police District sa pangura ng Caloocan ng pulis ang 2 suspect sa nasangkot sa insidente ng robbery hold-up kahapon ng hapon o umaga sa 8th Avenue sa Barangay 61 sa Caloocan. Kinilala ang 2 suspect na si alias Romel, 18 years old, at isang alias Mark, 19 years old, na naaresto ng mga kapulisan sa sinagawang follow-up operation. Kahapon ay ninakawan ng isang 31 years old na online sealer na si alias Isa ng kanyang cellphone at gamit at iba bang gagamitan gamit ang baril. Mabilis na tumugon ang nakatalaga o mga nagpapatrulyang pulis sa lugar. Kaya naging dahilan na ganang pagdakip sa mga suspect na nabawi yung ninakaw na kagamitan. Ayon kay NPD Director si Pino Ligan, nakumpiska rin ang mga otoridad ang isang improvised firearms na kargado ng bala at isang hand grenade.
sinampanan ng kasong paglabag sa Republic Act 10591 at Firearms Ammunition Regulation Act of Republic Act 9516 o illegal possession of exclusive at ang Omnibus Election Code. Itong naturang mga lugar ko Angel ay una nang nagkaroon ng maraming holdapan sa naturang lugar. Unang nahuli yung 3 sumisinghot ng rugby. Matapos yun ay na-discover na yung gamit na motorsiklo ay ninakaw din. Matapos ang ilang buwan ay nakalaya ang mga suspect na ngayon muling umarangkada kaya muling inaresto ng kapulisan. RS-23 at Lidukin nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edwin. At para ho sa mga suki natin dyan po sa Camarines Sur, again congratulations sa ating winner ng Mahiwagang Tunog, 17,000 na nadali ni Maria Cristisenia Albaro, taga Cabariwan, Ocampo, Camarines Sur. 7 minuto na lamang, 6 na umaga. Number 1. Bawat litro ng gasolina at kerosene. Oy, nahiya sila. 90 centavos lang naman ang sa diesel. Isinisi naman ng Department of Energy ang panibagong taas presyo sa pagbaba ng produksyon ng langis ng OPEC at ng Russia noong Disyembre, malakas na employment data ng Amerika. Inaasahang pagtaas ng demand sa Asia dahil sa economic stimulus package ng China at malamig na panahon sa Amerika at Europa. Iniyak naman ni Speaker Martin Romualdez ay pagpapatuloy pa rin ang Kamara de Representantes sa mga investigasyon na naglalayong pababain ang presyo ng bigas at iba pang pagkain, gayon din ang kuryente. Ginawa ni Speaker Romualdez ang pangako sa pagbubukas ng sesyon ng 19th Congress nitong Lunes matapos ang Christmas recess. Sinabi ng leader ng 307 kinatawan ng Kamara, hinihingi ng kapulungan ang sagot ng kung bakit nag-expire ang 11.18 billion pesos na halaga ng gamot at hindi nagagamit ng mahusay ang pondo ng PhilHealth na hindi umano katanggap-tanggap dahil maraming Pilipino ang walang access sa healthcare. Isilipin naman ng Quinta Committee at ng Committee on Ways and Means ang mataas na presyo ng bigas at iba pang agricultural produce, kuryente at umano'y paglabag ng NGCP sa mga probisyon ng prangkisang ibinigay dito. Ang NGCP ang nag-iisang transmission company ng bansa na may 60% ng pagmamay-ari ng mga Filipino-Chinese. 40% naman pagmamay-ari ng China. Kasabay nito, pinagmalaki ni Speaker Romualdez ang mga nagawa ng Kamara noong nakaraang taon. Samantala, pinagpapaliwanag naman ng government auditor ng pamahalang lungsod ng Baguio City na pinamumunuan ni Mayor Benjamin Magalong hinggil sa 4.429 billion pesos na halaga ng pera na ipinasok nito sa time deposit at iba pang high yield savings account hanggang Disyembre 31 ng 2023. Batay sa schedule of cash in bank local currency ng Baguio City Government na nakuha ng Commission on Audit, ang pamahalang panglungsod ay may 17 accounts sa Land Bank of the Philippines, 7 accounts sa Development Bank of the Philippines. Ang mga accounts sa DBP ay may kabuang halagang 1.112 billion pesos. Samantalang ang accounts sa Land Bank ay may kabuang deposito na 3.317 billion pesos. Ang naturang halaga ay kasama sa ulat ng COA kaugnay ng pondo ng lungsod ng Baguio na inilabas noong Disyembre 1 ng 2024. Nako, ayon sa audit team, ang lungsod ay meron lamang 695 million pesos na idle fund na maaaring invest sa unang semestre ng 2024. Nangangahulugan naman na lumampas ang pamahalaan ng lungsod ng Baguio ng 3.734 billion pesos sa mga na-invest nito. Maganda umaga, Pilipinas! 1 minuto na lamang, 8 na umaga. Kuya Angel po, si Angelo Palmona sa gigiwan sa inyo ng isang maganda umaga. Maraming salamat sa inyo lang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Plutarch. Si Plutarch po ay isang Greek Middle Platonist. Isa pong philosopher. Pagka pala nag-aral kay Plato, ang tawag sa kanya Platonist. Ay mga nag-aral naman kay Angelo, ang tawag sa kanila Palmonis. Joke! An imbalance between rich and poor is the oldest and most fatal ailment of all republics. Unfortunately, hanggang ngayon yan problema pa rin.
Princess Balita at 2x2 susunod na. Maganda umaga, Pilipinas! This time check is brought to you by